wala na, suko na ako. Nakakapagod sobra. I am 26, Wana and MWA relationship with MYGF 27 of 6 years. Napagod na ako since college. Nagkakilala kami. Akala ko talaga isang anghel siya. Maganda, mabait. Nung nasunugan kami siya pa unang nagdala ng makakain namin dahil tuliro kami. Sabi ko sa sarili ko, mukhang siya na. Gusto ko siyang pakasalan. Di ko alam na may tinatago pala siyang ugali. I saw and experienced the early signs, but I ignored it. Malakas na hampas. Kurot na madiin. Isang beses ginuhitan niya yung braso ko ng ballpen ng madiin to the point na nagsugat. Akala ko lambing lang I'm an idiot. She's very physically abusive to the point na talagang namanhid na lang ako sa mga ginagawa niya. Maayos siya kausap when it comes sa pera at masasabi ko naman na wala akong naging problema sa kanya about dun. Masipag din siya lalo sa gawaing bahay. Pretty chill sa mga bagay-bagay. Malambing at thoughtful caring naman. Mga good sides niya yan. Fast forward. Pinakilala niya ako sa lola niya at dinala sa bahay nila. First legal boyfriend niya ako dahil yung mga dati niya is mga puppy love way back elementary pa. Napadalas ang punta ko doon at kapag uwi na ako, umiiyak siya at ayaw ako pauwiin. Eventually, naging mag-live-in partners na kami at dun namin mas lalong nakilala ang isa't isa. Sa loob ng 6 na taon naming pagsasama, countless na away at tampuhan ang nangyari. Dun ko rin naranasan yung iba't ibang klaseng pananakit niya. Biglang mangungurot, babatukan ako, mga ganyan. Ayaw ko siya patulan, natatakot akong baka ako pa ang makulong mabaliktad. Pero mahal ko siya, kaya ako nagstay, kahit na ganun ang sitwasyon. Wala akong bisyo, lagi ko siya hatid sundo araw-araw sa school, teacher siya. Di ko naisip tumingin sa iba. Pero may mga kakulangan din ako, gaya ng mga gawaing bahay na di ko nagagawa. Isa yun sa nagiging sanhi ng away minsan. Di lang siya physically nananakit, pati yung mga sinasabi niya ay mapanakit din. Out of nowhere magsasabi siya na, siguro ginayuma mo ako. Paano kaya ako nagkagusto sa'yo? Ang pangit mo naman. Pangit naman neto, ba't ang pangit mo? Nung unang taon na sinasabi niya sa akin yon, talagang masakit. Para bang baliwala lahat ng efforts ko sa kanya. At syempre yung pagiging hindi ko kagwapuhan nadamay pa. Alam ko naman yun, pero masakit kung sa kanya ko naririnig lagi. Mind you, until now sinasabi niya sa akin yan. Naapektuhan yung confidence ko niyan. Kaya nga, kahit sa pictures naming dalawa ako pa nahihiya na sumama. Unapologetic din siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Never ko siya narinig mag-sorry. Sa lahat ng pagsasabi niya sa akin ng kung ano-ano, pati sa pamilya ko na nadadamay minsan sa pagrarant niya ng galit niya. Di ako nakarinig ng tawad mula sa kanya. Pinalagpas ko na lang lahat. Mahilig din siya magbalibag ng mga gamit kapag nagagalit. Gusto niya kapag galit siya magagalit ka rin dahil sa mga pinaggagawa niya. Pinipilit ko maging kalmado at wag na pumatol pero siya ang talagang nambubuyo ng sobra para lumaki ang away. Gusto niya na lambingin siya at humingi ako ng tawad. Pero kapag nilambing ko sasaktan ako, naniniko at nanununtok. So tendency matutulog na lang ako. At magugulat na lang ako na biglang may sisipa sa likod ko. At siya yun, galit na galit dahil bakit siya lang daw ang napeperwisyo ng galit niya. Dapat pati daw ako ay mapuyat din para patas lang. Minsan sa sahig na lang din ako matutulog para hindi ako sipain. At one time binuhusan niya pa ako ng tubig kaya basang-basa ako habang natutulog sa lapag. Lagi niya akong tinatanong kung may plano daw ba ako para sa kanya. For the first 3 years namin, lagi siyang nagtatanong kailan ako bibili kukuha ng bahay para sa future namin. So ayun na, talagang pinush ko makakuha ng bahay kahit nagkanda utang-utang na ako. Ako ang nagbayad ng down at equity. Nagloan din ako sa pag-ibig at co-maker ko siya. Though isa to sa iniisip kong problema kapag naghiwalay kami. Hati kami sa monthly payment. I even worked 2 jobs, isa full and isa part-time, para lang kahit papano makaraos kami sa dami ng gastusin. Sa totoo lang, kulang ang post na to sa dami ng mga ginawa niya sa akin. Pero yun nga, pagod na ako. Alam ko sasabihin nyo na ang tanga-tanga ko dahil nagstay pa rin ako kahit na para akong tinotorture. Pero ganun talaga siguro pag mahal na mahal mo yung tao. Ilang beses na siya nakipaghiwalay sa akin. Ako lang talaga yung nagpupumilit na baka mapagpatuloy pa yung relasyon namin. Nitong nakaraan tinatanong ko na siya, bakit nagstay pa rin siya? Sabi niya, wala na akong magawa Nandyan na yan kaya ituloy na lang. Kasalanan ko rin talaga bakit nagpatuloy pa. Pero tatapusin ko na to. Sana lang mahanap ko yung taong para sa akin talaga. Hopefully sa 2024 lol. Kung may idea din kayo, paano pwede kong gawin dun sa bahay na co-maker siya sa loan? Pwede naman na ako na lang magbayad nung monthly mag-isa and I compensate ko na lang siya sa lahat ng binayad niya. 2 years pa lang kami nakapaghulog. Kaso lang baka bigla siyang mag-demand ng ownership din, dun lang ako medyo concerned. Salamat. May good news pa ako sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Agree. Base na din sa kwento mo, Api. Umayos ka at mahalin mo sarili mo naman. This is the second time already I will comment to man who has a toxic JF. Ended. She's abusive physically and mentally. Reasons like mahal mo should not be enough to justify that constant and escalating abuse. Love yourself first, OP. Doon pa lang sa sahig ka pinatulog tapos binuhusan ka ng tubig. Hindi na human rights yun. Mas malala pa naranasan mo kesa sa ibang mga hostage at preso. Yes, OP. Leave
and love yourself. I don't usually comment this sa mga relationship posts dito and any other sub pero leave. Tama yun. Bayaran mo na lang siya then leave. Better yet, 2 years pa lang naman. Maybe, stop paying if magiging burden kay OP in the long run. At yung memories kasi nandun sa bahay yun eh. Grabe. Na-consider nyo ba ipatingin baka may personality disorder siya? Minsan, abusive lang talaga ang tao. Yes, minsan, pero madalas may pinaghuhugutan. Pero if ayaw niya magpatulong, the GF wala tayong magagawa. Not his problem. Putangina niya. Dapat talaga di uso yung pagmahal mo, mahal mo. Kapag sinasaktan ka, kahit mahal mo, iwan mo. Basta nananakit verbally and physically, leave him or her. Ikaw, anong masasabi mo kay kuya? Like, follow and subscribe para sa mga susunod pang videos. Ingat!